Okay, Hinebra at saka SMB, no? Game 5, no? Game 5. So, itong Game 5, makikita natin yung depensa ng San Miguel at yung lalim ng kanilang bench. Okay? Yung lalim ng kanilang bench. Tignan nyo mas maraming ginamit na player si Coach Leo. Okay? At compare dito, yun. Kasi yung frontline ng Hinebra nagsasuffer. Okay, wala tayong problema sa backcourt nila kasi marami silang player eh. Kagaya yung ginamit si Mab. Nag-contribute si Mab, medyo off si Abariento. So, okay yung offense. Pero yung frontline, Burondial, Mo, Tautua, at saka Junmar. Oh. Samantalang yung frontline ng Hinebra, Troy at saka Japet lang. Oh. Tsaka, tingnan nyo, kahit na maraming na-open sa Hinebra na player dahil sa kanilang sistema, which is maganda, nakikita nyo yung effect. Nalalamangan sila pero nakakabalik. Hindi sila natatambakan, pero natatalo sila. Because their options are predictable. Alam ng depensa ng SMB kahit sinong ilagay niya diyan. Naka-triangle yan, may sistema yan. Pero yung sistema na yun, sa kanila lang din umiikot dahil sa kanila yung nasa loob. Although ang philosophy is pagalawin yung depensa, yung pagalawin yung depensa hanggat may malibre, pero scouted na rin kung sino yung pupuntahan ng depensa. At mas lalong na-expose yun dahil pagdating sa defensive end, yung kakulangan ng height ng Hinebra sa frontline, yun ang na-expose. At saka tingnan nyo na Jericho Cruz sila. Okay? Aminin na natin na kung may Wami Chongso na aatakihin sa San Miguel, pero may Adre Abarientos ka namang aatakihin din sa depensa. One-on-one. So, doon sila nadali na Jericho Cruz sila. Inatake sila ni Jericho Cruz at saka syempre nabibit na yung double team na nanggagaling sa Hinebra. Nababasa na ng San Miguel kung paano mag-double team yung Hinebra. No. At syempre kung sinong bibitawan mo dun sa shooter ng San Miguel na marami. Kita nyo yung Abarientos pag off. Wala na. No. So, sino yung pupuntahan mong malaki kapag wala si Japet at saka si Troy? It's obvious. It's either Holt or Malonzo. Yun lang ang dedepensa ng San Miguel. Yun nga nangyayari. Kung wala pa yung contribution ni Amici, siguro natambakan yun. So, okay, fine. Ginamit si Jason David, si Maverick Amici, pero makikita natin yung kakulangan sa frontline. Okay? Yung hindi mo paggamit ng frontline mo offensively at defense, hindi, kasi kahit naman gamitin mo offensively o mag-contribute sa offense, pero sa defense kaya. Okay? Troy is working double time sa boards, sa rebounds, pero hindi niya kayang mag-isa. Kita mo ilan yung kinakalaban niya. Tatlo nagpapalitan, minsan sumasabay sa kanya 2, may gwardiya pa sa likod. Yung sa San Miguel, naparaming shooter. Sa first 5 nila, 2 na yung shooter to. So, sinong bibitawan mo? Pag tinanggal mo yung 2 na yun, may Jericho Cruz ka. Yung Jericho Cruz, hindi mo alam kung kailan iinit. So, yun. Kasi, kagaya nun, di ba? Yung Wami, tinanggal mo. Pero, pag pinalitan mo ng Jericho Cruz, buhay na buhay. Tsaka yung Jericho Cruz, may depensa. Matapang din sa depensa yun, matapang. So, anong gagawin mo ron, di ba? I think Hinebra got to adjust their defense.
na dahil kulang sila sa frontline, kailangan yung perimeter defense sila would do very well para matulungan yung frontline. Kasi tingnan mo, ang daming outside shots, oh. Kasi nagawa naman na yung na-limit yun na si Junmar eh, pero yung outside shot, na kapag ka pumapasok, mahirap talunin yun. Kasi kita nyo, pag nagmintis yung San Miguel, rebound din nila dahil ang dami nilang malalaki. Out-hustled yung Ginebra parate pagdating sa boards. Obvious, kahit hindi mo na tignan yung rebounding statistics, pero obviously, out-rebounded sila. So, yun lang po.